Magandang umaga po sa ating lahat. And salamat po sa pagsama sa umagang ito upang magtipon-tipon tayo sa pagsamba. At sa muli, isang kagalakan po na sumamba sa Panginoon nang kasama po kayo. So, last Sunday, we started this chapter at dito tinalakay natin na dapat na may kaayusan sa ginagawa na service sa church. If you remember, we talked about speaking in tongues based dito sa chapter na tinalakay natin, and ang proper na paggamit nito, naalala ko po na may napuntahan ako isang pagtitipon, and it was shocking dahil after na mag-preach po ng isang preacher, ay nag-altar call siya, and nakita ko po na paglapit ng mga tao, bigla lang nagbagsakan ng mga tao sa sahig, at iba naman po ay nagsasalita sa ibang lingwahe, sabay-sabay, or nag-speaking in tongues. So, magulo, and walang order, at sa isip ko parang may mali. Ngunit sinasabi nila na ang kumikilos po sa time na ito ay ang banal na espiritu. So, sinasabi nila ang may control sa kanila na gawin ito ay ang Holy Spirit daw. And nagsasalita po ang Holy Spirit sa puntong ito. It was uncomfortable po, at kadalasan ay hindi ito naayon sa sinasabi ng Biblia. Makikita po natin sa banal na kasulatan na ginagamit ng mga mananampalataya sa Korinto ang mga kaloob ng Espiritu nang hindi maayos, at ito ay hindi magandang witness dahil ang Diyos po natin ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan. Last Sunday, sinimulan po natin ang chapter 14 na kung saan ito ay tumatalakay sa pagsasalita ng kaloob ng mga wika at kaloob ng propesiya, at tinuro ni Pablo na kung ano ang place nila sa church service. Ang unang bahagi ng chapter 14 ay sinabihan tayo na dapat nagamitan natin ang mga kaloob ng Espiritu para i-edify, patibayin po ang isa't isa kung tayo ay nagtitipon. That's the purpose ng ating pagtitipon, para po patibayin, i-strengthen, encourage po ang bawat isa. Now, this morning, sa pagtingin po natin sa last part ng chapter 14, we will see na marami pang masasabi si Paul tungkol sa mga kaloob na ito at ang kanilang place para sa kaayusan ng simbahan. Dito sa 1 Corinthians chapter 14 verses 20 to 40, in-emphasize ni Paul ang kahalagaan ng kaayusan sa mga pagtitipon. Hinikayat niya mga mananampalataya tungkol sa kaloob ng propesiya at nagbigay siya ng gabay sa responsabling paggamit ng pagsasalita ng kaloob ng mga wika, at nagbigay siya ng instruction sa mga kababaihan sa loob ng simbahan. So, verses 20 to 25, ang kahalagaan po ng maturity at kaayusan. So, na sinabi ni Paul dito na maging mature tayo sa pangunawa, ngunit maging mga batang walang buwang o inosente sa kasamaan. So, basahin ko po sa verse 20, mga kapatid, huwag kayong maging isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang buwang sa kasamaan, ngunit maging tulad kayo ng matatanda sa inyong pangunawa. Maaring napapaisip po kayo kung ang mga taga-Korinto ba ay may tuturing na mga Kristiyano, dahil ang gulo ng simbahan ito, magulo sa kung paano ginagamit nila ang mga kaloob ng Espiritu. And we saw sa nakaraang pag-aaral natin na sila ay fleshly, makalaman. Now, kung mapapansin niyo po dito sa verse 20, tinawag ni Paul ang mga taga-Korinto, tingnan niyo po yung phrase, mga kapatid, na ibig sabihin ay mga kapatid kay Kristo. So that means na sila po ay saved at may Holy Spirit na nananahan po sa kanila. At ito po ay isang magandang picture about sa grace at mercy ng Panginoon. Kahit po ngayon, may mga churches at grupo ng mga Kristiyano na hindi perfecto, kasama po tayo dito. At ang nangyayari pa rin ngayon ay mayroong mga churches na kung sa services ay walang order, walang kaayusan. Nangyayari pa rin ito ngayon, and some believers, some Christians are prideful. Meron pa rin ngayon na ganito, mga prideful. At may mga fleshly na mga Kristiyano, makalaman. Worldly na mga Kristiyano. Hindi perfectong mga Kristiyano. Tanging ang napakalaking biyaya ng Diyos
at awa ng Diyos lamang po ang umaalalay sa bawat isa sa atin at nagsusustain sa atin. So tinawag ni Pablo ang magulong iglesyang ito na mga kapatid. Nakita niyo po, mga kapatid. Pero we know the background ng simbahan ito. Makalaman, worldly, magulo, wala sa ayos. Pero tinawag niya na mga kapatid. At pagkatapos ay pinayuhan niya sila at this is for us as well. Na sabi niya, kailangan yung mag-mature. Lumago kayo. Mag-mature. Pinaliwanag ni Paul na ang pangunahing layunin ng mga kaloob is to edify ang simbahan at ipinaliwanag niya kung bakit napakahalaga. And so for us as well, na ngayong umaga ay sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, you have to grow up. Huwag kang mananatiling isip bata. You have to grow up. Mag-mature ka. Mag-grow ka. So, yan ang sinasabi sa atin ngayong umaga. So, ang pagsasalita ng kaloob ng mga wika ay sign po ito para sa mga hindi mananampalataya. Habang ang propesya ay para po sa mga mananampalataya. Ito sabi ni Paul sa verses 21 to 22. So, let me read po habang sinusundan niyo po ako. Verses 21 and 22. Ganito ang nakasulat sa kautusan. Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa pamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang himala para sa mga hindi sumasampalataya at hindi para sa mga mananampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos, ay kaloob ng prophecy ay himala para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga di mananampalataya. So, dito, itong minention ni Paul ay kinote niya sa Old Testament from Isaiah chapter 28 verses 11 to 12. And let me read it mula sa Isaiah chapter 28 verses 11 to 12. Kaya naman, magsasalita si Yahweh sa bayang ito sa pamamagitan ng mga dayuhan. Siya ay magtuturo. Ganito ang kanyang sasabihin. Narito ang tunay na kapahingahan para sa mga napapagal, ngunit hindi nila ako pinakinggan. So, sinabi ni Paul na ang pagsasalita ng kaloob ng mga wika, it is a sign for the unbelievers. Sa mga hindi Kristiyano, ito ay isang senyales na this is message mula sa Panginoon. Question po, bakit sign po ito para sa itong speaking in tongues, pagsasalita ng kaloob ng mga wika? Bakit this is a sign, senyales, tanda para sa mga unbelievers? Mga ilang dahilan po. Una, sa panahon ito, during first century, kung ang isang hindi mananampalataya ay nakarinig, kung ang unbelievers ay nakarinig sa isang Kristiyano na nagsasalita ng isang banyagang wika na hindi pa niya napag-aralan, hindi niya inastudihan, wala siyang memorize na lingwahe o papel, talagang bigla na lang ito na nakapagsasalita siya sa ibang lingwahe. Then para sa mga di sumasampalataya, ito po ay sapat na katibayan, katunayan para sa kanila upang isipin na ito ay isang miracle. Miracle, ito yung mensahe mula sa Diyos. Milagro ito na nakapagsalita sila sa ibang wika. If you remember sa Book of Acts, kung nabasa nyo, o kung binabasa nyo yung Bible, alam nyo po ang story nito during the Pentecost, na nakumbinsi, yung mga nakumbinsi na minsan sinasabi ng mga disciples, sabi nila itong mga Galilean na nakakapagsalita ng ibang lingwahe. So they were convinced na ito'y mula sa Diyos at ito'y totoong mensahe dahil narinig nila itong mga walang pinag-aralan na mga Galilean na nakakapagsalita sa mga wika nila, sa sariling mga wika nila, sa mga taong ito na from different na lugar, na iba-ibang lingwahe. And secondly, ang sign ng tongues, pagsasalita sa ibang lingwahe, ay may negative na tono po ito. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 21, which quoted from Isaiah 28 verses 11 to 12, the context sa Isaiah, ang context dito is about sa mga Israelite na naninirahan sa hilagang, ito yung nasa hilagang kaharian, ay sila po napakatigas ng ulo, napakatigas ng puso. Hindi sila nakinig sa Diyos. Nilabag nila ang kanilang promise kay God. Alam niyo yun, na makikipag-promise ka kay God tapos hindi ka seryoso. Nilabag nila ang kanilang promise. And so what happened? Nagpadala si God ng judgment sa kanila through
sa nation ng Assyria, which ang kanilang lingwahe ay Akkadian, ibang lingwahe na hindi naintindihan ng Israel. So God allowed na mabihag sila. They were captured by the Assyrians. And the application dito na sinasabi ni Paul, quoted from Isaiah chapter 28, so kung paano ang hilagang kaharian ng Israel ay nakarinig ng mga wika na hindi nila alam through sa pagkabihag nila sa Assyria, sa pamagitan ng mga Assyrians, it is a sign ng judgment ni God. It is yun yung negative tone na meaning. It is a sign. Was a sign ng paghatol ng Diyos. So, what is the meaning of this sa ating panahon? Ang ibig sabihin nito, na ito po ay hatol ng Diyos. It is a sign ng paghatol sa mga tao na hindi po tumutugon sa Diyos, sa tawag ng Diyos, sa gospel. Ito, ang tatanggapin nila ay ang judgment na ni God. Now, sinabi ni Paul dito sa verse 22, if you are following, sabi po dito, kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang himala para sa mga hindi sumasampalataya at hindi para sa mga mananampalataya. At sinabi pa ni Pablo, ngunit ang kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos o yung gift of prophecy ay himala para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga hindi mananampalataya. Now, the question po ay, ano ang kaugnayan po? Anong kaugnayan ang meron sa pagsasalita ng kaloob ng mga wika or gift of tongues para sa mga hindi mananampalataya na kung saan ang prophecy ay walang kaugnayan po sa kanila? Kasi po, ang gift of tongues sa pagsasalita sa ibang lingwahe ay sign o miracle na kaloob ng Diyos. At para ito sa mga di mananampalataya kasi para sa kanila, to see is to believe. Diba? To see is to believe. Bago pa sila maniwala, gusto nila palagi may himala na makita sila. So, this is the purpose of miracle, para tulungan ang tao na maniwala sa mensahe ng Diyos. Diba? Even sa mga apostles, diba? Para to confirm na sila po ay apostol, ay they did miracles, diba? Nagpagaling sila ng mga may sakit. So, this mga signs, miracles ay ito yung confirmation para sa mga unbelievers na totoo ang kanilang mensahe and they came from God. Now, ang mga sa atin, mga believers sa church, naniwala na tayo at tumugon sa gospel, sa mabuting balita, na kung saan hindi na kailangan ng anumang senyales na nagpapatunay upang maniwala po tayo. Tama po? Dahil we walk by faith and not by sight. Hindi to see is to believe. Sa atin, maniwala ka. Kapalaan kung may makikita kang himala. Pero alam natin na ang Diyos ay milagroso, sumasampalataya tayo, at hindi tayo sumasampalataya dahil lang sa mga may nakikita tayo. Ito po ay mababaw na pundasyon kung tayo ay sumusunod lamang sa Panginoon. Dahil may mga milagro, may himala, dahil may mga pagpapala. So, nagpapatuloy tayo sa pagtitiwala, pananampalataya, despite na minsan wala tayong nakikita. Amen? So, now, inihambing ni Paul ang pagkakaiba ng tongues o gift of tongues sa prophecy, verses 23 to 25. Kaya kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, hindi kaya nila sasabing nababaliw kayo? Ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ng isang taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, malalaman niyang siya'y makasalanan, hahatulan siya ng lahat ng kanyang naririnig. At mabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya luluhod siya, sasamba sa Diyos at sasabihin niyang tunay ngang kasama ninyo ang Diyos. Sa binasa po natin ito, nagbigay si Paul ng practical at makatwirang illustration na kung lahat ng tao sa simbahan, alos lahat ay nagsasalita sa gift of tongues, sa ibang lingwahe, wika, and hindi naiintindihan o ng isang unbeliever na dumating sa simbahan, nag-join, or nagsimba, walang interpreter. So nagkataon rin na may dumating na hindi mananampalataya. Alam niyo po kung anong isipin nila. Kasi hindi nila naiintindihan. Ang simbahan na ito, mga mananampalataya sa simbahan na ito ay mga baliw. Okay? Kasi hindi nila naiintindihan ang lingwahe na sinasabi ng nag-speaking of tongues, mayroong gift of tongues nang walang interpreter.
Hindi ito makikita ng mga hindi mananampalataya bilang sign mula sa Diyos, bilang confirmation mula sa Diyos. Again, sa Book of Acts, sila ay maraming sumampalataya dahil naiintindihan nila. Tama po? So, sa halip, kung hindi nila naiintindihan yung sinasabi, sa halip, mas makikita nila itong isang sign na simbang ito may problema sa pag-iisip. So, ang pagsasalita sa kaloob ng mga wika or gift of tongues or speaking in tongues ay may dalawang purpose. Ito ay para turuan ang mga believers at patunayan na ang mensahe ay mula sa Diyos. Samantala, ang kaloob ng propesya, or yung, rather, ang mga unbelievers po, turuan sila, and then patunayan na ito ay mensahe ng mula sa Diyos. And samantalang compare sa gift of prophecy, again, nais kong ipaliman sa inyo na ang gift of prophecy, hindi ito palagi about sa propesya sa inaarap. Ito po ay ito rin po ay kapag binabahagi mo mensahe ng Diyos mula sa Biblia. And we know na ang prophecy ay binabanggit din sa Biblia. Okay? Mga prophecy. So, pag nababahagi ka rin ng mensahe mula sa Biblia o mula sa Diyos. So, ang gift of prophecy ay nagtuturo lamang at hindi kinakailangan na laging may nakikita ang miracle or sign. And so, or hindi necessarily na mayroong confirmation na ito ay mensahe mula sa Diyos. Now, ang mensahe or prophecy, gift of prophecy, ito ay palaging may power para sa kaligtasan ng tao na siya ay maligtas. Para sa mga Kristiyano at sa mga hindi Kristiyano. Samantalang, ang obvious na mahimalang gift of tongues, sign ng gift of tongues, na kung may mga hindi mananampalataya na intindihan ito, na kung saan dapat na ito para sa benefits ng lahat ng nakakarinig. But again, na kung ito naintindihan nila ng mga unbeliever, then this will confirm na ito ay mensahe mula sa Diyos. Okay? Now, sa verses 23 to 25, sinabi ni Paul na mayroong higit na madaling maunawaan na pagsasalita. Ang gift of prophecy, ang pagbabahagi ng mensahe mula sa Biblia o mensahe ng Diyos, ang gift of prophecy, dahil hindi mo kailangan magkaroon ng translator or interpreter dahil naiintindihan mo ito sa sariling wika. So, if you will compare the gift of prophecy and the gift of tongues, sa gift of tongues, ang gift of tongues kadalasan hindi naiintindihan ng mga nakikinig kung walang interpreter. So, ang mas may mataas na kalidad ay ang gift of prophecy dahil ito po ay sarili mong wika na naiintindihan mo, mensahe mula sa Diyos na naiintindihan mo. So, dahil naiintindihan mo, ito ay magdudulot ng edification sa simbahan, pagpapatibay, encouragement sa church. Because maliwanag, and it will result sa isang kaluluwa na naliligaw, isang naliligaw na tumugon sa gospel. Now, tingnan po natin ang verse 26 to 33. It's about sa mga patnubay po. Nagbigay si Paul ng patnubay para sa spiritual na mga kaloob sa church. So, verses 26 to 28, sinabi ni Paul na gawin niyo itong mga spiritual na kaloob, gamitin ninyo para sa pagpapatibay. And kung mayroong nag-speaking tongues, sapat na ang 2 o 3 sa pagsasalita ng kaloob ng mga wika, salit-salitan, tapos may interpreter, may interpretasyon. So, ito yung punto ni Paul dito. But let me read sa verse 26 muna. Ganito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may nag-aayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag doon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikapagtitibay ng iglesia. So, imagine niyo yung setting dito. Which is, hindi po ito yung ginagawa nating setting. So, maaaring gawin natin ito sa iba sa inyo, hindi nyo alam about yung word na afterglow. Ginagawa nito natin na kung saan pinapaintulutan natin na mayroong magbigay ng mensahe, or mag-speaking in tongues, pero may interpreter. Pero makikita natin sa setting nito na may mga umaawit, may mga nagbibigay ng psalm, nagtuturo, nagpapayo ng kalooban ng Diyos, nagsasalita sa iba't ibang mga wika. So, and then mayroong interpreter. So, si Paul ay concerned sa mga ginagawa ng mga believers sa church na ito,
at kung paano nila ginagamit ang spiritual na mga kaloob. Now, nakita niyo po yung kabuuan na sinabi ni Paul dito. Sabi nito, gawin natin ang lahat ng bagay para sa ikatitibay ng bawat isa sa simbahan. Pagpapatibay po, hindi po pagmamataas. So, may mga tao na puno ng pride. At laging dinodraw ang tao, ang attention ng tao papunta sa kanya. Parang yung napapanood natin sa TV, parang yung show na talentadong Pinoy o mga kumpitay ng mga talent. So, it's all about sa sarili para i-draw ang attention ng mga tao papunta sa kanila. But for us, dapat po, we use our gift para, kasi ang desire natin to edify one another. Para encourage, patibayin ang bawat isa. At hindi po yung sarili natin ang iniisip. Ano man kakayahan ng pinagkaloob sa iyo ng Diyos, gamitin mo para sa ikabubuti ng simbahan. Now, si Paul ay napatuloy na nagbigay ng guidelines about sa order sa tuwing may service sa simbahan in verse 27. Kung may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang 2 o 3, salit-salitan sila at kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. So, si Paul po ay nagbigay ng ilang mga guidelines para sa paggamit ng gifts, ng mga kakayahan, ng gift of tongues, kapag gagamitin ito sa church gathering, sa service. And even for us today, ito po yung guidelines na dapat nating sundin. Once again, ang lahat ng ginagawa po natin ay hindi para po sa ating sarili, kundi para sa pagpapatibay sa isa't isa para encourage ang bawat isa. Sabi ni Paul, kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3 and salit-salitan sila, hindi dapat sabay-sabay at sigawan. Sabi ni Paul na dapat mayroon ding interpreter o magpapaliwanag. Kung walang interpreter, then mas mabuting gumamit na lang siya ng lingwahe na madaling maunawaan ng bawat isa, o manalangin na lang siya in his private time sa Panginoon. Sarilinin na lang niya kung walang interpreter. Again, hindi pinagbabawal ni Paul ang gift of tongues, pagsasalita sa ibang lingwahe, pero may proper place siya sa paggamit ito. If you remember, sabi ni Paul, mas mabuti pa na magsalita siya ng 5 salita na naiintindihan na wika kaysa may alam siya na 10,000 mga wika na hindi naman naiintindihan ng mga nakikinig. Let's remember po na kung mayroon kang gift of tongues, then you should use it in a proper way. Dahil kung ang isang tao is uncomfortable na pinakikinggan habang nag-speaking tongues ka, then don't continue. Kung hindi naman ito makapagpapatibay sa kanila dahil hindi nila naiintindihan. So you should better way, gawin mo na lang ito sa iyong private prayer, kasi ang gift of tongues, anyway, ito po ay lingwahe na kung saan, lingwahe na nakikipag-usap ka sa Diyos at hindi sa tao. Okay? At kung gagamitin mo ito sa church gathering, there should be a proper way. It should be biblical at mayroong interpreter kung hindi naiintindihan. Now, in verses 29 to 33, sabi ni Paul, dapat hayaang magsalita about naman sa gift of prophecy, kaninang gift of tongues. Sabi ni Paul, dapat naman hayaang magsalita ang 2 o 3 propeta na tinitimbang ng iba ang sinabi, at kung ang isang pahayag ay dumating sa isang taong nakaupo, ang unang tagapagsalita ay dapat huminto dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. So, let me read verse 29. Hayaan magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos, at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magsalita ng mensahe mula sa Diyos upang matuto at mapalakas ang kaloob ng lahat. So, sa muli, sabi ni Paul, hayaan magsalita ang 2 o 3 tumatanggap ng kaloob ng mga pagsalita ng mensahe mula sa Diyos o gift of prophecy. Timbangin mo, huwag mong basta-basta tumanggap, huwag ka basta-basta magsabi, Amen, Amen. Nang hindi mo tinitimbang, itinitest kung ito ba ay totoong mensahe mula sa Diyos. Kahit na isang tayo nagbibigay ng prophecy, kailangan i-test pa rin. Walang salita mula sa Panginoon na dapat tanggapin natin na walang maingat na judgment. And even for me, even po sa akin, maging sa akin rin po, every time na nagtuturo po ako,
Gusto ko pong i-test nyo po ang mga binabahagi dito sa pulpito sa pamamagitan ng pagtingin na sa hawak ninyong Biblia. And I know we used before nang wala tayong relasyon sa Panginoon, hindi katulad nitong setting. Ang isa lang na pinakikinggan natin, ang isang may hawak lang ng Biblia, ay yung nasa pulpito. And tayong nakaupo ay walang Biblia. Tapos tayo ay tatango na lang, opo, amen, amen. Na hindi natin tinitingnan ang Biblia. And even today, sa mga simbahan ngayon, walang mga hawak. I saw a big church na maraming mga membro, pero siguro mga social na hindi na gusto maghumawak ng Biblia. So, hindi tinitingnan ng Biblia, so gusto nila ano na lang sa screen. Pinapakita na lang sa screen, pero wala silang sariling Biblia na tinitingnan. So, I don't want na ganyan ang church natin, na hindi natin hinahawakan ng ating Biblia, hindi natin itinitest ang mga mensahe sa pamamagitan ng magpagtingin mula sa Biblia. Kasi ang Bible ay hindi binigay lang po sa isang tao, sa mga ngaral, sa mga pastor, o sino pa naman nagtuturo. Ang Biblia ay para sa lahat po, upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, makita natin, mabasa natin. So, walang anumang itinuturo na dapat tanggapin natin nang wala munang wastong pagsisiyasat. You have to test every message na inyong napapakinggan. Test it by looking at your Bible, sa inyong Biblia. Hawak ninyong Biblia. In fact, 1 John 4:1, sabi po, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat pagsasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. And kasama po ako sa versikulong ito, kung saan ginagamit ko itong gift of prophecy, not necessarily about foretelling the future, but ang pagbabahagi ng mensahe ng Diyos every Sunday mula sa pulpito nito, and habang ine-explain sa inyo ang salita ng Diyos. So you have to test the message by looking at your Bible, kung may hawak kayo ng mga Bible. Okay? If you love your Bible, you will read your Bible. Titingnan mo ang yung Bible, because this is like a love letter mula sa Panginoon. Pero kung hindi mo binabasa, that means you are not interested sa love letter ng Panginoon para sa iyo. And so, bagamat in-encourage ni Paul ang paggamit ng kaloob sa mga pagtitipon sa simbahan, nang higit pa kaysa sa paggamit ng gift of tongues, iminungkahi naman niya na ang prophecy o mensahe mula sa Diyos na binabahagi at ang propeta na nagbabahagi ay dapat na subukin, itest. At ang mga kaloob ng Espiritu ay hindi kailanman binigay para maging sentro ang mayroon nito. Ang pagsamba, ang panalangin po, ang salita ng Diyos ay dapat na maging focus. At hindi po ang mga kakayahan. And again, ang purpose ng mga kakayahan ay binigay sa atin ng Diyos para maka-encourage ng mga tao. Para may madala ng mga tao sa Panginoon at may encourage na mga kapatiran. And huwag niyo pong isipin na ang gift ay para lang ang pastor lang nagpapatibay sa simbahan. Kayo po ay may kakayahan ng mga pag-encourage din sa bawat isa para ipatibayin ang bawat isa. So, continuing in verse 32 to 33, ang kaloob ng pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay hindi dapat napipigil ng mga tumanggap ng kaloob na iyon, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. May mga napapanood kayo ngayon sa social media na sinasabi nila na sila po ay drunk ng Holy Spirit. May mga spiritual high, tumatawa, sige tawa, dahil po ito ay tinatawag sa kanila na lapping of the Holy Spirit. May mga gumagapang sa sahig, naguhuning hayop, ibon, ano pa mang ibang klaseng hayop, dahil sila po daw ay control ng Holy Spirit. Ito po daw ay pagkilos ng banal na Espiritu. Ito hindi nila mapigilan sa kanilang sarili. Sinasabi nila ng Espiritu ay dumating sa kanila and nawawalan sila ng control sa kanilang mga kakayahan. And so, kinokontrol sila ng banal na Espiritu. Kaya tumatawa sila, tapos pagulong-gulong sa sahig, humuhuni ng ibang-ibang mga huni ng hayop, tapos tumatawa. So, we should understand po na ito po, importanteng maintindihan natin, na ang Espiritu ng Diyos ay hindi kailanman nakikilos o pipilitin ka na gawin ang anumang bagay na labag sa iyong nais. Okay?
In fact, for example, sa kaligtasan, buhay na walang hanggan. Nag-o-offer siya ng kapangyarihan or everlasting life, di ba? Sa John 3:16, ang sino man, whoever believes. So that's a offer sa bawat isa sa atin, in-offeran ka. Sino man sumampalataya, offer yan para sa iyo. Hindi ka hindi sinabi, sumampalataya ka, dapat sumampalataya, hindi ka sasampalataya, bahala ka. Punta ka sa impyerno, gusto mo mapunta sa impyerno? Di, sabi niya, binibigyan niya tayo ng freedom na magdesisyon. Ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Mapapahamak hindi yung maaksidente ka sa sasakyan, hindi yung mahulog ka sa hagdanan. Mapahamak, we're talking about sa eternity, buhay na walang hanggan. Ang iyong kaluluwa, dalawang destination lang, walang purgatorio na sinabi sa Biblia, langit at impyerno lang yung sinabi sa Biblia. And you're believing na may purgatory kasi nakadepende ka lang sa isang tao ng turot, hindi mo tinitingnan ang Biblia. So, buhay na walang hanggan, langit o impyerno. Ang sino magsumampalataya? So, ang Diyos ay nag-aalok po ng buhay na walang hanggan, ng everlasting life, at hindi niya pinipilit ang kanyang sarili, at hindi ka pinipilit na tanggapin mo ito. Binibigyan ka ng kalayaan na magdesisyon. Hindi siya gagawa ng anumang bagay na labag sa iyong kalooban, sa iyong nais, sa iyong pagpapasya. Okay? At maging sa pagkilos ng banal na Espiritu. Even sa, di ba, banal na Espiritu nagkukumbik sa atin sa kasalanan. Sinasabi niya, hindi niya tama, hindi tama yan. So, hindi ka pinipilit ng banal na Espiritu na huwag mong gawin ang kasalanan. You should decide para sa iyong sarili kung susundin mo ba ang conviction ng banal na Espiritu o hindi. Hindi ka pinupersa. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi persahan. Tama? So, minsan may willful talaga, willful tayo na lalabagin natin ang will ng banal na Espiritu, will ng Diyos. Once again, hindi kikilos ang banal na Espiritu na labag sa iyong pagpapasya. Pero, tandaan po natin na may mga consequences sa mga bagay na labas sa kalooban ng Diyos. Once again, nais ko pong ipalala na hindi po pumikilos ang banal na Espiritu ng labag sa ating kagustuhan. Okay? We have to willingly na submit natin. Willingly na mag-obey. Willingly na sumunod. Kung gano'n naman talaga ang pag-ibig, di ba? Kung mahal mo ang Diyos, if you obey God, willing ka na sumunod sa Kanya, hindi sa pilitan. So now, let's go to verses 34 to 35, mga instructions sa mga kababayan. Listen, mga kababayan, ito po ay hindi po patama, kundi ito po ay talagang para lang sa church order ng simbahan. Hindi maraming na-open sa versikulong ito. Basahin ko po, verse 34 to 35. Ang mga babae kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi pinapaintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila'y pasakop, gaya ng sinabi ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay. Sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Okay, ano po ang ibig sabihin nito? Kasi maraming offensive po ito sa ibang mga churches ngayon. Now, let's understand. In the early church, inadapt po nila yung model ng setting ng simbahan. Ganito po ang kanilang setting. Yung setting nila is the same with the setting sa synagogue ng mga Hudyo. Ano po ang setting nila? Yung mga babae at mga bata ay nakaupo sa isang side, sa isang tabi. Then ang mga lalaki ay nakaupo sa kabilang panig, magkahiwalay. So hindi po tulad ngayon na pwede lang magkakatabi. Okay? Ang lalaki at babae. Now, what happened po is, magiging distracting po sa service ng church na may babae, kasi namalayo siya sa kanyang husband, na magtatanong sa mga di ba, about sa mensahe na i-share, or perhaps yung gift of tongues, tapos interpret, hindi naintindihan, hindi narinig, o yung prophecy, yung mensahe mula sa Diyos, ibinagi, hindi naintindihan. So magtatanong sila sa kanilang husband, sisigaw sila, Mario! Hindi ko naintindihan. Ang sinabi ng preacher. So, ano mangyayari? Distraction. Kasi, yung bunganga, malakas. So,
sa kanya lang atensyon, imbis na yung mga nakapokus sa pakikinig, nadidistract sa kanila na nagsasalita. So the context dito sa, remember chapter 11 to 14 dito sa 1 Corinthians, na sinabi dito sa mga kapitulong ito kung paano dapat kumilos ang mga believers sa church setting, sa pagtitipon sa church. So kailangan na we should look at the verses in order to know yung context din about dito sa 3 chapters. Chapter 11, nagbigay about sa permission sa mga babae na manalangin at mag-prophecy sa church, but under sa leadership, sa authority ng kanilang asawa, okay, or leadership ng simbahan. And remember po na ang talukbong ng mga babae, this is the culture ng mga babae may talukbong, belo, na ang ibig sabihin, simbolo yan na sila ay under authority o ng kanilang mga asawa, husband. Now, binanggit sa chapter 12 na about sa mga gifts na, or various gifts na magagamit ng mga mananampalataya. And in chapter 13, yung motibo sa likod ng paggamit ng mga kaloob, ito ay ang love, pag-ibig, kung bakit tayo nandito sa simbahan. Pag-ibig kung bakit nagbabasa tayo ng Biblia. Pag-ibig kung bakit tayo nagpapagamit sa Diyos. Pag-ibig kung bakit tayo naglilingkod. Pag-ibig kung bakit tayo ay nagkakaisa sa mga gawain. Pag-ibig at hindi sa reliyon. Reliyon, obligasyon. Relasyon, pag-ibig. Ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas at kung bakit ginagawa natin ang mga ginagawa natin para sa Panginoon. Naintindihan po natin pagkaiba ng reliyon at relasyon. Reliyon, obligasyon palagi. Pilitin mong sarili mo na magsimba. Napipilitan ka palagi magbasa ng Biblia. Napipilitan ka palagi na pumunta sa simbahan. Obligasyon kasi ng reliyon. Pero kung relasyon, may tunay kang relasyon, excited ka palaging gawin ang mga bagay na gusto mong gawin para sa Panginoon. Dahil ang nag-uudyok ay pag-ibig ng Panginoon at pag-ibig mo para sa Panginoon. Naiintindihan po natin pagkakaiba ng reliyon at relasyon. Hindi po tayo nag-stand sa reliyon. Okay? Marami nang tumitindig sa reliyon. Ito ang reliyon ko, ito ang reliyon ko. Pero ang atin, tinitindigan ay relasyon sa Panginoon dahil walang reliyon na nagbago sa buhay ng tao kundi ang relasyon lamang sa Panginoon. Walang reliyon makakapagbago sa tao. Relasyon lang sa Panginoon. Okay? So, let's go look back dito sa ating text. So again, chapter 13, motibo dapat sa likod ng lahat ay pag-ibig. And now in chapter 14, nagbigay si Paul ng guideline para sa kaayusan sa church services. Ngayon, nagbigay na siya sa instruction about sa paggamit ng gift of tongues and prophecy. Sinabi niya sa atin na i-test muna kung ito po yung mensahe mula sa Diyos, ang prophecy. And then after that, bumaba siya sa section ito, nagbigay ng instruction tungkol sa mga babaeng nagsasalita sa simbahan sa kontekstong ito. So, binigay ko po sa inyong konteksto. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Ang mga babae hindi dapat na maging bahagi when it comes sa judgment sa prophecy. It should be, they will ask their husband. Kaya importante talaga yung lalaki, leadership ng lalaki when it comes sa mga spiritual na mga bagay. Okay? Spiritual na mga bagay. And pero officer natin, palagi tayong nakakita ng ganito sa simbahan. Palagi maraming member sa simbahan, ang karamihan ng member sa simbahan, mga babae. Pero talaga, biblically, kung titingnan natin biblically, ang dapat na nangungunan when it comes sa relasyon sa Diyos, spiritual leadership ay ang lalaki. Okay? So, tinawag ng Diyos ang mga lalaki sa leadership para silang mag-lead sa mga asawa nila, sa mga anak nila, sa family, when it comes sa Word of God. Kaya sinabi ni Paul, you should ask your husband sa inyong bahay. And God gave the authority sa mga lalaki sa leadership. So in this culture, ulitin ko po, sa ang setting, ang babae, oh yes, of course, gagamitin nila yung background, pero we need to know also the overall context. Chapter 11 to 12 to 14, or 11 to 14, kailangan alam natin ang konteksto. So, gagamitin nila itong background or culture sa panahon nito, mga babae at mga bata sa isang panig. Kaya sinabihan ni Paul na ganito, huwag magsalita ang mga babae, and magiging distracting kung magtatanong sila, sisigaw sila, husband, ano ang ibig sabihin nito during this church service? And so, but then sinabi ni Paul sa other reference sa scripture na 1 Timothy chapter 2 verses 11 to 12.
Unang Timoteo, Kapitulo 2, verses 11 to 12. Ang mga babae dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Take note, mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. So in this section, sa Timothy, 1 Timothy, nabigay si Paul about sa structure of leadership sa church. In this context, sa mga babae dapat na manahimik at huwag agawin ang authority na inordain ni God sa loob ng simbahan. And yung word na authority, alam niyo po ibig sabihin ng word na Timothy, word na authority dito sa book of Timothy, it means to dominate, magdominar. So sinasabi niya dito sa madaling salita, mga babae, huwag kayong mag-dominate sa inyong mga husband. Huwag kayong mag-dominate sa mga lalaki. Kung ang asawang babae nagdodominar sa kanyang asawa, ang marriage po ay walang kaayusan. At maging sa simbahan, walang kaayusan. Dahil hindi po ito naayon sa sinasabi ng Biblia. Now, hindi po ito nangangahulugan na wala nang place ang babae na magsalita, okay, sa church setting. Kasi may place po sila, may proper place po sa kanila sa ministry, magsalita. Okay? Magsasalita pa rin sila, hindi natin pwedeng pigilan sila magsalita. But in a proper place sa ministry. Okay? Now, isa pang dahilan, basahin ko po sa verses 13 to 14, sabi dito, sapagkat ang unang nilalang si Adan bago si Eva. Okay? At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Now, we know na magkaiba po ang pagkalikha sa lalaki at sa babae, na mas emotional ang mga babae. May emotion din ang lalaki, pero hindi gaya po ng, in general, hindi po gaya ng mga babae na mas emotional. And hindi po yan masama. Mahalaga po ang emosyon. Kasi kung wala kang emosyon, hindi ka tao. But ang emosyon, minsan, kung hindi mag-iingat, ito po ay humihila sa atin palayo sa mga bagay na hindi natin dapat i-give up. Pagdating, lalong-lalo na sa gawain. Or magpadalos-dalos tayo because of our emotion, magpadalos-dalos sa decision. And it affects our obedience or paglilingkod sa Diyos kung nagpapadala tayo sa ating emotion. Okay? Now, pagkatapos ng verses 13 to 14, binanggit ni Paul sa sunod na kapitulo sa 1 Timothy about sa qualification ng mga elder, or ito po is hawak na yung leadership ng mga lalaki. Now, sa letter ni Paul sa mga taga-Korinto, ang mga babae ay pinahintulutan na manalangin, magbigay ng prophecy sa church setting, pero under the leadership ng simbahan ng lalaki na in-establish ng Diyos. Hindi sila pinahintulutang mag-dominate, gawin ang authority na inordain ng Diyos sa lalaki. And that's why importante talaga, whenever kung mayroong nagpapakasal, importante talaga sa amin, na mayroong marriage counseling, because we want to do it in a biblical way. Kung anong sinasabi ng Biblia when it comes sa marriage. And that's how we started. We had Bible study po bago kami nagpakasal. We studied the Word of God, kung ano ang role ng lalaki at anong role ng babae. So, but for those hindi pa magpapakasal, isipin nyo muna ang future nyo, kinabukasan. Okay? And higit sa lahat, maglingkod sa Panginoon. Now, verses 36 to 40, it's the conclusion now. So, una yung authority, verses 36 to 38. Inakala ba ninyo sa inyo nagmula ang salita ng Diyos, o kayo lamang ang tumanggap nito? Kung inaakala niyo man na siya ay propeta o mayroong spiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang sinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. So, in-emphasize ng versikulong ito about the issue of authority. Sino ba ang may authority? Kayo, mga mananampalataya sa Korinto, o ang mga Greek philosopher na dinisig kayo dahil sa karunungan na meron sila, makamundong karunungan, imbis na piliin nyo ang karunungan nagmumula sa Diyos? Or ang may authority ba yung mga kababaihan na sinusubukang i-dominate ang mga lalaki, or sumusubok na mag-dominate sa church? Or ang mga may gift of tongues ba? Or ang may authority, or may mga sobrang may emotion? Wala, hindi po sila. Ang may authority po dapat sa lahat ng ating desisyon, sa ating buhay, sa lahat ng ginagawa natin, ay ang salita ng Diyos.
Sa lahat ng aspeto ng buhay, ang may authority po dapat ay ang salita ng Diyos. Paano mo ang ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo? Paano ka nagdidesisyon? Ito ba ay binabasihan mo muna sa salita ng Diyos? O nagdidesisyon ka dahil yun ang opinion mo? When it comes sa pagiging Kristiyano, hindi po dapat ang pinakamahalaga ang opinion natin. Ang pinakamahalaga po ay ang authority ng salita ng Diyos sa buhay natin. Okay? Kaya every time when we have counseling sa mga sa ministry, there's no place sa mga opinion. Ang pinaka may authority na pagbasihan natin sa lahat ng ginagawa natin, decision ay ang salita ng Diyos. Now, sabi dito, ay nakakala ba ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos? Sinasabi ni Paul itong rhetorical question na obvious ang sagot. Of course, hindi po nagmula ang salita ng Diyos sa kanila. Hindi po sa kanila nagmula. Of course, ito dinala ni Paul, sinulat para sa kanila under the inspiration of the Holy Spirit. Hindi sila ang may authority. Sa makatuwid, kailangan nilang bigyan pansin ang salita ng Diyos at hindi po gawin kung anong gusto nilang gawin sa kanilang sarili. Okay? Sabi pa dito, kayo lamang ang tumanggap nito. Of course, rhetorical question. Of course, ang salita ng Diyos ay hindi lamang sa kanila. About them, it's for all of the believers sa simbahan and para sa ikatitibay ng bawat isa. It's benefits po, kapakinabangan ng lahat, hindi lamang sa piling ilan na nagsasagawa ng pagpapapansin gamit ang spiritual na mga kaloob. So, they should stop this, ang pagiging selfish, fleshly. And so, verse 37, kung inakala nino man na siya ay propeta o mayroong spiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. This is a reminder for us, kung ang isang tao ay nagsasalita sa ngalan ng Diyos, o nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos, at kung isang tao ay pinangunahan ng Holy Spirit, nagliled sa iyo ang Holy Spirit, then you will listen sa Word of God. And that's what Paul is saying. If you are filled with the Holy Spirit, if you are saying na kayo prophet, na may mensahe kayo mula sa Diyos, you know the Word of God, then you will listen sa sinasabi ko because you know na ang sinasabi ko ay inspired ng Holy Spirit. Ito ay mula sa Diyos. You shouldn't listen to your opinion. Sabi ni Paul, ito yung mga utos ng Panginoon. Sabi niya dito, ito yung mga utos ng Panginoon. And that's why I make sure, whenever ako po yung nagbabahagi, make sure na hindi po opinion ang sinasabi ko dito, kundi mismo makikita natin sa salita ng Diyos. Mismo ang mensahe ng Diyos. Because hindi po dapat ang opinion ko ang sinusunod ninyo, kundi dapat ninyong sundin ang utos ng Panginoon. So, now, may mga tao na tatanggi sa instruction o utos ng Diyos. Verse 38, ito sabi niya, ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Sa English translation, kung gusto nilang maging ignorant, then let them be ignorant. Sa verse 38, masakit po ito na correction. Bagamat ang tatlong chapters, chapter 12 to 14 ay binigay upang para hindi maging spiritual ignorant ang mga believers sa Corinto, mga mangmang sa salita ng Diyos, sa spiritual na mga bagay. Remember, ang meron lang silang karunungan ay karunungan sa mundo. But when it comes to spiritual things, they are ignorant. So you can be smart sa ulo, but when it comes to heart sa Panginoon, maaari din na wala kang heart sa Panginoon because you are ignorant sa mga spiritual na mga bagay. You are not listening sa salita ng Diyos. Ginagawa mo pa rin ang mga opinion mo at ang kagustuhan mo. So, ito po yung mga believers sa Corinto. So, mas pipiliin nilang kung may mga Kristiyano pa rin na ayaw makinig, ayaw nilang mag-listen. So, mas pipiliin nilang manatiling walang alam. Alam niyo po yung ignorant, iba kasi yung stupid sa ignorant. Mas malala po ang stupid, tama po? Ang ignorant ay yung wala ka lang alam pero pwede mong malaman. Okay? Yung stupid talagang bobo, wala talaga, pinakababa na yun yung stupid. Okay? Pero ignorant, may pag-asa pa yun. May pag-asa pang ignorant. Okay? So, mas pipiliin nilang manatiling walang alam or ignorant upang magpatuloy sa gusto nilang gawin.
So, they own authority na binigay ng Almighty God kay Paul. And there are a lot of Christians today na ganito pa rin. They have theological tradition. May mga theology sila na hindi naman naayon sa Biblia. And even ngayon sa mga kahit sa mga pastors ay may mga opinion na dinaayon sa Biblia, and they are claiming it na ito ay salita minsan mula sa Diyos. And so kahit ngayon may mga Kristiyano na ganito na puro opinion, and they chose na panatilihin ang mga theological tradition, and they refuse the word of God. And in this dito they refuse Paul, and even yung mensahe na pinadala ni Paul na kung saan mula din sa Panginoon. And so sabi ni Paul, kung ayaw mo makinig, kung ayaw nilang makinig sa atin, in a gentle way, dating pinapaalalahanan natin sila ng salita ng Diyos, in a gentle way and in a loving way, we love you, kaya pinapaalalahanan ka namin, kinukorek ka namin. Ayaw nilang makinig sa mahinahon at may pag-ibig na paggabay sa kanila sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sabi ng Biblia, then let them be ignorant. Kasi they chose to be ignorant because meron pang nangangailangan ng mga tao ng salita ng Diyos kaysa sa Kanya. And we allow God na ang Diyos na lang ang kumilos sa kanilang puso, na umabot sila sa punto na ma-realize nila na tama ang Diyos at hindi sila. Okay? May panahon din sa kanila. Maybe they don't want to listen in a easy way. Maybe they would listen in a hard way. Okay? Despite sa mga gentle and loving na pagpapaalala natin sa kanila, then let them be sa kanilang choice na maging ignorante. Then let's reach others na nangangailangan po ng salita ng Diyos. So, but it doesn't mean na wag na lang, pabayaan na natin sila, but let's continue to pray for them. Na sila po ay mag-repent at dumating sa realization na tama ang salita ng Diyos. Okay, let's finish po. Encouragement, verses 39 to 40. Kaya mga kapatid ko, hangarin ninyo na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. So, this is the whole conclusion dito sa buong teksto o chapter na binasa natin. Let's desire the gifts para gamitin tayo ng Panginoon at gamitin natin mga kaloob para sa kaluwalhatian ng Diyos at para patibayan ng isa't isa at hindi para kumuha ng attention sa tao para magpapansin. So, yes, mayroon pa rin minsan pagkakamali when it comes sa paggamit ng mga kaloob. But sa church leaders, this is the responsibility ng mga nasa leadership na pangasiwan ang simbahan sa mga pag-aabuso sa kaloob at magturo ng maayos sa mga bagay nito. And so, ulitin ko po, let's decide na strengthen po natin ang ating mga kapatiran sa Panginoon. Encourage ang mga kapatiran sa Panginoon na magpatuloy maglingkod sa Panginoon, magpagamit sumunod sa Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos. And let's use our gifts, mga kakayahan, in orderly. At hindi po ng magulo dahil si God ay hindi God ng kaguluhan, kundi God ng kaayusan. So let's comfort one another, encourage one another, edify one another. And let's do it in a decent way and proper way para luwalhatiin ang Diyos sa kalagitnaan natin. And we believe na si God, once again, ulitin ko po, si God ay Diyos ng kaayusan. And He wants na maging in order ang lahat sa loob ng simbahan. And so, God wants us to use our gifts, kumilos tayo in a biblical way, na which makapag-strengthen sa bawat isa. Ulitin ko po, let's desire mga kaloob ng banal na Espiritu. Wala ka pang kaloob, hindi mo palang kaloob ng banal na Espiritu, parang hindi mo pa tinanggap ang Panginoon sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi mo alam kung hindi mo muna tatanggapin ang Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And secondly, that's the prayer, is ask na ipakita sa iyo ng Diyos kung ano ang kakayahan na ibibigay sa iyo para magamit sa kaluwalhatian ng Diyos. And let's remember na ang lahat ng ginagawa natin ay dapat ang nag-uudyo kay pag-ibig. Okay, bakit ka nandito? Pag-ibig. Bakit ka sa lahat po, paalala ko po, wag kayong papayag na ginagawa ninyo ang lahat dahil po sa reliyon.
Gawin nyo po ito dahil may relasyon kayo sa Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos ang nag-uudyok sa inyo. At ang pag-ibig nyo po sa Panginoon. So, and let's do everything in a biblical way in order sa church upang maging epektibo tayo para sa Panginoon.